And though I may not understand the obvious real heaven's heart, I will trust the paper's hand. I'm sincerely masterpiece of as he renders every small point of honor, patiently. The seeds of darkness night are bright and splendor. He reveals his one design and shows me what I am to be. He knows his word and knows his shadow. For the night is his to majesty and glory on the mortal side. And though I may not understand the artist's real life, I will trust the paper's pen as his he will make masterpiece of the wonder of my hope belongs to Lord. He knows his word that knows his shadow and reaching for the light. He sees the majesty and glory on the mortal side. And though I may not understand the artistry of heaven's heart, I will trust the paper's hand as his he will make a masterpiece Now, the man flower, Dr. Pio Tika, Malabon International Baptist Church. Amen, amen. Magandang Happy New Year ho. Ibang klase talaga, no? Hindi pa naman matanda taon na, hindi pa tapos yung January. Pastor June, talaga ibang klase itong, alam niyo, inspirasyon mo si Pastor June, eh. May karamdaman, pero umaakyat pa dito. So, ano ba yan? Ilang taon nagkarga sa kanya niya? Bilang. Matindi. Azor. Tama, ganda. Saka, yung pong aking napakiusapan mo drive, member na po namin yan. Yun nung pang mga isa sa unang kinasal church namin, bago pa, umalik ako pa yung church. Alam niya to. Ang alam ko doon, sa pupuntang Bukawi, sabi, Pastor, mag-traffic doon, hindi malayo, hindi tayo. Ako parang pala ako nagpapasyal sa Baguio dito, ganun-ganun. Ang ginawa ko ho, tinulogan ko na lang, di ba? Tapos isa lang niya nakakapag-drive siya dito,
At si Brother Arthur, yan po ang aming. Kaya salamat tayo sa Panginoon. Binabati ko po on behalf of Malabon International Baptist Church ng maligayang anniversary sa inyo lahat. At ito nga ang problemang iniisip ko, pagka kayo ay nag-anyayo ng medyo senior, maraming kwento yan, no? Pagka senior, ako po ay 82 anyos na eh. Sa August, 81. Parang ano po yan, parang 80. Kaya, ako nagpapasalamat sa Panginoon pag nakakita ng ganito. Ibang, pag nakita mo yung mga estudyante mo na gano'n, no, hindi nakikita, and then they will invite you to speak, and then you will see the work. Talagang yung bang parang nakangiti sa loob, our labor is not in vain. Makita ko yan. Po, estudyante yan, slim po katawan yan. No? Pinagpala, tinayo. Mas malaki katawan kaysa akin. Saka mas pogi ngayon kaysa akin talaga. Napagkakamala po si Steven Seagal yan eh. Kilala ba yung si Steven Seagal? Hindi, no? Hindi yung kilala. Ano po yun? Hindi ko na kilala. Nakakita ko. So, Pastor, salamat sa invitation niyo. At thank you sa inyong itong assistant mo, aking kinanong, matagal na rin pala kasama mo ito. 2007. So, maraming salamat to. Para kayo makapagtagal ng ganito, hindi po biro ito. It's no joke to establish a church like this. And that is for how many years now? 35 years. Can you imagine that? 35 years, tiniyan ko ito doon kung tama. Yan po ang hirap sa senior citizen. Hindi ba ako nagsisimula Tayo yung nagkukwentuhan pa lang. 35th anniversary, what an honor for me to be able to stand in a place where a former student that you have invested many your hours. Alam niyo, pag nagtuturo sa Bible school, you're not only investing knowledge, no? You're investing your life. Kasi dyan po sa IBTC, sa aming school din, hindi po kami sinusweldohan yun. Hindi. Wala akong sweldo. Kaya sila, nung mag-graduate, wala rin sweldo. At ako po yung nakumbisi tuloy na malungkot lang ibalita, ang marami kong pastor na merong AIDS. Merong AIDS. Matindi ang sakit ng pastor. At ipagtatapat ko sa inyo, meron po akong AIDS. Kaya ayaw pong maglapit ng gusto, makipag-usap. Dahil po ako may AIDS. Tinamaan ko ako ng AIDS, simula na ako magpastor. 62 years ago. Ano ba yung AIDS, pastor? Yung may acute income deficiency syndrome. Tama ba yung pastor? Kaya sabi ko sa inyo, mga pastor na may AIDS, acute income deficiency syndrome. Talaga naman, no ba? Tama mo ba yun? Pero parang hindi ako yung ito. Parang abundant income. Amen. Prayer ng Panginoon. At ako po ipinanganak sa pamilyang Kristyano. Those who have not known me, I was born in a Christian family. My father, of course, he entered the ministry. I don't even know, you don't even know that's the ministry. But he got saved through reading the Bible, and he got saved by reading John 3:16, and so he got saved. Pagkatapos siya ma-save, he was, ginugroup po siya nung family na magpare talaga. He grew up in a church. Kasi the Roman Catholic Church, ito yung bakod, nandito po naman siya sila, katigit ng bakod. There was a property about 2,000 square meters na binigay para maging parang kung tawagin parang sa atin parsonage na mga pare nandun. Kaya they were very, 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 very Catholic. And so he grew up in that. They became sacristan mayor, hanggang sa nung nangyari po dyan, nasira ang plano magpari ang tatay ko dahil nung mag-attend ng nanay ko, nakita niya sa isang misa. Ayun. Ayun po talaga first love never dies. So, since the time, nagpakasal sila at nanganak po ng 8
Actually, may namatay sa pamilya, pero wala po ang buhay. At nagkaroon po ng malaking problema noon. Namatay yung panganay na anak namin dahil mahal ng palataya sila. When they became a believer, there were so many persecutions and they were tempted to go back to the Roman Catholic Church because they were telling na kaya sinusumpa ka ng Diyos, God is cursing you because you left the Roman Catholic Church. Pero nindigan po ang aking tatay sapagkat ang hawak niya yung banal na kasulatan. Dito po siya nagtiwala sa Panginoon at so nagkaroon ng kamatayan yung panganay namin kapatid. Pagkatapos meron pong 8 na mga kapatid po namatay. Pero doon sa isa doon, para napaikli ng kwento, meron pong nagpipresent na lalaki. May pinanganak na kambal pero lalaki a few weeks na matay. And then si Pastor Gabino pinanganak. At muntik na rin po mamatay yan. Ang nangyari po dyan, para ba yung kung tawagin natin mga Tagalog, yung taon na yung nagiging kulay talong, di ba? Yan po. Kulang daw. Very, kung ano sakit yan. You know, very, may sakit na very, no? Alam niyo yun. Yung pong sakit na very, sa Tagalog ay very bad. No. Kaya, ayun po naging karamdaman ng kapatid ko. Hindi po na po sa clinic sa Tanay. So, nagpunta po yan sa San Lazaro. At yun na po yung aking kapatid. At talaga pong naging parang grabe yung sakit ng kapatid ko. So pagdating doon sa oras ng examen ng aking kapatid, nagpipray natin nanay ko, at doon pong ilabas ng sabi ng doktor, iuwin na lang niyo sa inyo sapagkat hindi pa po namin kaya ito sakit ng anak ninyo. Baby pa si Pastor Gabino. Hindi wala ka nang magawa, iyak, kagulhol, nag-drive yung aming family doctor noon, go back to Tanay, it was about 4 hours noon. San Lazaro, ganda na. Then, ultimately, hindi sumuko eh. They prayed until such time that they were so passionate in prayer and said, itong prayer ng tatay-tanay ko eh, Panginoon, buhayin niyo po si Gabino at lahat ng lalaki ipapanganak, magpapaso. Ito po isang panatang, napakatinding panata. Hindi pa naman ibig sabihin ng papasor sapagkat ng mga panahon yun, kaya dinadulahan, wala namang pastor, puro brethren. Ito po ay tawagin ng Brethren Church. Pero yun ang ibig niya sabihin, so, di kagisa-gisa si Kuya Bino, biglang nagising, humatsing ng 7 times. At di ba kung pag sabay, patay mo si Pastor Gabino, no? Meron pong pekla din, dahil kinamot siya, makati. Anyway, nabuhay yun si Pastor Gabino. Nang lumaki si Pastor Gabino, mag-aaral yan, ayaw niyang mag-aaral seminary. So, sabi niya, di po. So, nag-enroll muna siya sa Araneta University, doon sa may Malabon. At ito'y nag-aaral ng agriculture. 1 year, then finally, sabi nanay ko, Gabino, bigyan mo lang ako ng 1 taon na papasok ka sa Bible School. Ang Baptist Bible Seminary, nandun po yan sa Taft Avenue, sa First Baptist Church, na ngayon ay Manila Baptist. Wala siyang magawa, binigyan po ng pagkakataon ng aking nanay. He obeyed my mother and said, okay, sige, nag-aaral siya ng 1 taon. 1 taon lang usapan, pero ba'y tumagal na mahigit na 5 taon, Pastor. Kaya siya ng Pastor. Pastor Brito, ganyan din sinabi, kung siya mechanical engineer, he will apply for some school. Meron pang Guzman Technology doon sa Claro and Recto doon. At he was planning to do that. And again, sabi nanay ko, 1 taon lang. So pumasok po siya 1 taon, nakatapos ang 1 year sa BBSI, then nag-aaral sa IBTC. At yun, mahigit na 5 taon din bago siya kinuha ng Panginoon. 1 taon. Eh di dumating ako. Ako talagang ayaw ko magpastor. Sabi ko, tama na yun. 3 na silang pastor. Ang tatay ko, Pastor Gabino, Pastor Brigido, tama na ko yun. So, ay bakit? Wala ng pera. Wala kami paaral sa'yo. Gusto ko maging abogado eh.
Okay, pinagbigyan ako, tumigil ako, I'd rather stop studying than entering a Bible school. So, isang taon ako na backslide talaga. Backslide talaga. Anyway, sa dulo, because of prayer of my parents, hindi sila sumukot, pinag-pray ako, at noong isang pagkakataon, ang naramdaman ko po, inaapoy ako ng lagnat, I was burning with fever, and they didn't even know what to do. Alam niyo sa probinsya, pag wala kayong pera, ang tinatapal sa inyong noo ay yung basahan na binasa ng sukang Iloko. Kaya pagdating niya pumasok ay parang may adobo sa bahay. May sukang Iloko, wala may tapal dyan eh. So anyway, nung panahon yun, about February siguro, ay nagising ako na ang nanay ko ay umiiyak. He was crying and narinig mo kung may pumapatak eh. Kasi pagmulat ko, mukha ng nanay ko, only one tooth. And it was the tears of my mother that really changed the course of my life. Then ang nanay ko ay, Panginoon, gawin niyo pong pastor si Pio. Pasukuin niyo po ito. Something like that was so a long prayer. She did not know that I was awake. But anyway, she prayed. But that was the time when I said, okay Lord, suko na po ako. I gave my life to the Lord Jesus Christ. At nag-aral muna ako sa IBTC, sa ABCL Bible Institute, pagkatapos sa Phoebe's College of Bible, and some other studies. So yun po nga na bumalik. Sumulat po ako ng libro, Talang Buhay, at yun po ay Tagalog, no? Pictorial, the history of our family is there. It's a beautiful book na pagka nabasa nyo, karanasan po ng bawat pastor yan. At kung paano silang binaksak, ibinaksak, tabaksak, tumayo, itinayo, at natayo. Yun po ay parang aron. At napakagandang libro. Kung gusto po niyo yan, special offer ngayon, 600 na lang. Pero yan po ay kung magbibili ng 1,000. But anyway, hindi ba tayo naghahanap po? Pagka po gusto nyo, ang akin po na libro niya, 5 lang. No. Kaya 5 lang. Sorry, wala. Pero meron po pong 100 doon sa bahay. So hindi kayo mauubusan. But anyway, kaya ko po sinabi yan, sapagkat nakita ko po yung buhay ng pastor. I've been in the ministry for 62 years and I know what I'm talking about. And the reason why I was telling you that is because of our subject today. And our subject today is something about rediscovering our first love. No? Malapit ng Valentine's. Ngayon, nagpastor ako. At saka si Bert, saka si Alex. 5 kami lalaking pastor po eh. Magkakapatid talagang totoo yung pangako ng nanay ko. Ang tatay ko, nagpastor kami. Hindi nung pastor na po kami, graduate si Pastor Alex, si Pastor Brido, mga IBTC graduate po. Saka si Bert, muntik na makatapos yun. But anyway, ang nangyari po doon ay maraming biyaya. Ang problema po sa 5 pastor na yan ay minsan, madalas siyempre, ako'y bago pa pero tatawag po ang isang secretary, pwede ho bang nakausap si Pastor Tika? Pastor Tika. Ang sabi ng Pastor Tika, bakit ho? Anya po namin si evangelistic meeting o sa camp or sa conference. Sino po Pastor Tika? Problema yun, 5 yun di ba? Pagka yung pong mataba, si Pastor Alex yun. Taba siya. Yung pong payat, si Pastor Bert yun. Yung pong pinakamatangkad, si Pastor Brido yan. Yung pong pinakapanganay, si Pastor Gavino yan. Yung pong pinakamaganda lalaki, ako po yun. Kaya hindi na kayo malilito ha. Pastor, hindi malilito. So, salamat po sa Panginoon. It was a brief history. But I think one of the things that we need to know is the growth of the church and the growth of the believers. So, yun po aking ginawa sa inyo ay hindi introduction, kwento lang yan.
So we'll just open our Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 13. Yan. Alam naman siguro ninyo, Matthew chapter 13 is actually a series of parables that the Lord Jesus Christ is the parable of the kingdom. And nandiyan na yung sagot ng Panginoon, bakit Panginoon kung kayo mag-try for parable and explain that? But hindi po yun ang ibig sabihin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, yung first part dito sa parable na ito ay may kinalaman mo po sa parable ng seed. Now, gusto ko lang pong kunin ninyo yung interpretation ko. It was interpreted by the Lord Himself from chapter 13 verses 18 to 23. Matthew chapter 13 verses 18 to 23. Nakita ba nyo? Yan. Mabuti naman Bible ba pinupok sa inyo sa economy, balay. No. Kakandaan po ninyo, meron ng Bible tayo sa ganito. Diba? Pero hindi po tangtad demonyo dito. Ang daming laman ito eh. Tama ba yun? Ito po taho ang demonyo. Bakit pa so, lang ito. So, sir, may mga tayo lahat. At umulog tayo ng konti. Ano yung amen? Malayain kayo magpunag na kamay, pero illegal ko yung tamaan ng babang na kabila. Kaya, yan, no? Just follow me with your eyes. I'll be reading verses 18 to 23. Ito po ang sabi ng Bible. Matthew chapter 13 verse 18. Therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word, remember that the word here is there. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. But he who received the seed, again the word received, on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Verse 22. Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the word, and he becomes unfruitful. Verse 23. But he who received, the word received again for the fourth time, it was used. But he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed hears fruit, bears fruit, and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Let's pray. Lord, bless the reading of your word. And as I speak to the ears of these your people, I pray that you will speak to their ears and to their hearts. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Salamat po. You may be seated. So dito may makikita natin ang katotohanan, ang itong parable. Ang pagalit ko pa rito, nakita ko itong, siguro ng araw, itong lugar na parang farmland. Nakatayo siguro dito, this mountainous, at may mga nakatayo dito. Dito sa parable na ito, the whole parable speaks of seed and harvest. Seed and harvest. The first parable here, yung mula sa verse 8, verse 11 hanggang 8, ay binigyan ng Panginoon, nakarap siya ng napakaraming tao. Ay kailangan niya gawin po dito yung bangka. So, stood on the boat and speak to the thousands of people listening there. And then sabi niya, ituloy ka, there are three healers. Sabihan niyo tatlong taga-uring taga-pakinig. At gusto kong alamin kung sino kayo dito. Number one, yung
Hearer number 1 ay inalis ang salita. Inalis ang demonyo. Yung hearer number 2, walang bunga, pero tinanggap. Yung hearer number 3, tinanggap, masaya, walang bunga. Yung hearer number 4, ang maganda ang tanggap. May bunga. So makikita po yun, when you plant something, you are expecting a harvest. Tama ba yun? Kaya pag sinabi na po nun, you look at the field is already white for harvest. And so we emphasize the harvest, but we forget the sower. So God is sowed the seed. That's why there was a harvest. Tama ba yun? May nag-shape, kaya may inani. Ang pinag-usapan ko dito ay napakahalaga ng ani. It's very important yung ani. Sipin na lang ninyo, pagkatayin kayo, whenever you plant, doon sa aming school, ako napakainin magtanim, ako may nakakain ng orange, iniahagis ko yan. But anyway, nakapaghagis ako ng isang, hindi ko alam ako na kiyat-kiyat, kung basta maliit yun, tumubo. At sabi ko, naku, siguro kalamansi ko, siguro orange daw, siguro, ay nakahaba ng tigil. But anyway, ang tagal-tagal po niya, dumaan siya, at ako na may mga nag-pray ng konti, tinaas ko yung kamay ko, totoo talaga, sabi ko, Lord, pagka po itong kalamansi na to, o orange na to, hindi naman nahuma, bubulutin ko po ito, papatay ko na, nakahanap lang. Ano yung nangyari? After 1 month, namulak-lak at hanggang ngayon namumunga. Yung pala ang parang pag ayaw mamunga yung buwan. Sabi, bunutin kita. Hanggang ngayon namumunga yung akta. So, walang kwenta, walang bunga. Ay dito talaga walang bunga yung tatlo eh. Isipin nyo, when you imagine the tiredness, the laborness you put, and then there was no fruit. Walang kwenta talaga eh. So, gusto ko pag-aralan natin ang ano. At asama ko sa inyo, ito ka. So, pagkatapos sabi ng Panginoon, sige, pagpasyahin niyo, sino ba kayo dito? So, there are 3 things that I'd like to share with you. Number 1 is, there is the enemy without the enemy. So, when you plant seed, and I am sure na kayo lahat ay bunga ng may nagtanim. Tama ba yun? Somebody planted seed in your heart. Hindi ko alam, sino sa inyo, yung unang narinig lang ninyo, tumanggap na kayo agad. Meron pa lang, ito to, tanggap ha. Meron na ako sa doon na matanda, hindi naman matanda, pero tuwing preaching mo, nagpo-forward siya. Bawat paanyaya, worship service, gospel hours in the day, prayer meeting, when I extend invitation, siya. Then parang siguro after 2 weeks ago, 3 weeks, kinausap ko. Sabi ko, kapatid, napunta ko po na po yung forward ninyo. Hindi po yung pagtanggap. Ang aking invitation para tanggapin. Eh, lagi po kayo lumalapit sa pagtanggap. Tinanggap na po yung Jesus Christ. Ayaw ko, Pastor. Ay, bakit kayo lumalapit po eh? Ang pagtanggap po sa Panginoon minsan lang. Eh, bakit kayo lumalapit po eh? Pastor, parang nakaalis. Ano po yung sabi? Para na wala, nakaalis. Ayun. Doon nakaganda sa kuya. But anyway, madali na-intindihan yan. Ngayon, kasi talagang merong pagkamo tayo nag-preach sa ganito. Patulad nyo, nakinig, siyempre, ang ina ko siguro. Sorry po sa pagkakaalig. Talagang nagkaroon po kami ng very special service sa Officer Baptist Church ng aming isang church sa Karawatan. At nagkaroon po kami ng magandang service. At ako yung manis doon, mga 2:10. Sabi ko, di ba isang oras lang naman doon. Kaya-kaya. Sabi ko, after Pastor, hindi tayo sa Bukawi dadaan. Madaming daan dyan sa traffic. Okay. Kaya daan niyan. Saan tayo dadaan? So, dito po tayo sa Commonwealth. So, nagdaan kami sa Commonwealth. Diretso hanggang doon sa Quirino. Nagtitext sa mga kay Pastor. Sabi na ito kami. At kakala yung isang oras, ay eksaktong 2 oras at 5 minuto. Buti pa namin lapasan ito. Buti na si Brother Arthur, dadaanan pala yung school niyan. Ito yung school sa harap. Kaya nung kami nag-serve daw siya,
Parang ako daming tao. Bakit na? Uy, ito, first knowledge. Oh, yun na. Yan. Eh, nakita ko yung poging pastor. Eh, taling ito naman. Kung bakit ang pastor nakita ko, hindi dito. Pero nakita ba nyo, every time na maghasik tayo ng seed, preaching like this, nakahanda si Satanas. Nakita ba nyo dyan? Ang sabi dyan, ang masamang espiritu, ang sinabi diyan ay, alam mo ba, ang word na ginamit ni Luke, he catches the word. Kanyang sinasalo yung salita, so hindi nakakapasok. Di ba? At dito naman sa sinabi sa ating binasa, ang sabi dito the evil one, diba? When anyone hears the word of the kingdom, does not understand, the wicked one comes and snatches. Snatch, talagang inaagaw. So ayaw ni Satanas na makarinig kayo ng salita. Hindi ba? Nakinig kayo minsan. Ewan kung ako ay anak ng pastor, at akala ko po ako saved na. Si Pio bago pa ako panganak, nandun na ako sa church. Naniwala pa ako doon. Hindi pa ako pinanganak. Uma-attend na po ako ng church. Kaya pinanganak sa amin, Pio. Ano ibig sabihin, Pio? Ayos. Banat. Ang hirap ko ulit. Kaya ako nung kami nasa barkada pa, backslider, nagbigaya ng, dapat may mga alias tayo. Sabi daw siya, nung papangalan, Ricardo Calvin, yung siya, Nestor Nesty, yung siya, Cesar Sa. Ikaw, Pio, ito kami. Ako tahimik na, ikaw. Ayan, si Pio, why? Parang pangit, P, lalo hindi tama. Ngumiti ako, anong sabi ko? Just call me pretty boy. Yung kaya yung pag-ibig. Ba't nakita mo dito? Tumanggap na ako sa Panginoon, pero makalimutan ko na isang kwento. I was 15 years old. I was assistant to the Sunday school. I was bringing my classmates. Lahat. Ang dami kong ginagawa. I received rewards on these labors. Kaya, nung magpanyaya ng pastor, ayong Sunday school teacher, sino sa inyo hindi nakakatiyak ng pagpunta sa langit? Sabi ko ati ako, anak ko ng pastor. Pero daming reason na nangyari noon. At buti na lang, ginabahan niyang invitation. Hindi siya inig. Sabi niya, parang meron pa ditong gustong tumanggap, pero hindi mo may tasang kamay mo. Talagang sabi ko, bakit dinalaman ako yun? Kaya nakapikit ako. Then finally, I raised my hand to receive the Lord Jesus Christ. And heaven came down and glory filled my soul. That was April 12, 1958. Marami siya hindi ba pinapanganak doon. So, sinabi ko lang sa inyo, kahit yung pagkanig nyo, sinisikat po ni Satanas. Meron ba nakausap? Piniliwanan yung kaligtasan. Then pagkatapos, kinabukasan siguro after 1 week, baka pa tayo, kumusta po? Importante yung natin. Tiyak pa yung kayo pupunta sa langit. Hindi pa huli. Ulit. At saka, hahadala po ng demonyo yan. Alala ko na kung nagbibigay sa isang tao sa talay, na wala pa ako sa talay, ay di pinapasok ko. Siyempre, taga-talay ako. Ay, kwentuhan. Tapos, sumunod, tapos ako sa religion, and I explained the way of salvation. I explained that Jesus Christ is the answer to the problem. And I said, gusto ko yung tanggapin si Jesus Christ. Ay, oo. Madali lang mo. Oo, sige. Okay. Nung pipikit na kami, itong 3 aso, biglang pasok, at hinarap ako. Ang tagal namin nag-usap, 1 oras kami nagpaliwanag yan. Nag-Bible study. Nung nire-review ko. Jesus Christ. Hindi, nakatitigal sa akin, nakatitigal ko sa kanya. Awa. Hanggang sa sipahan siya nung may-ari. Babalik. Ganun ba? So, ulit. Kami. Hanggang naman nagbigay na. Panginoon, ha? Sabi sila, Panginoon, may pumatok noon. Pambihin na. At tagal-tagal naman yun sa kumakatok. Ay, Panginoon, pigit kami sabi niya. Panginoon,
salamat po, sandali ko lang ang paso. So kayo, binos ka. Oh, kumare na. Nagkagulo na doon. 7 tao pasok ko sa bahay, gusto ko magpapalo. Ay, ito si Pastor T, ito. Ay, sige, nakatuwa na. Nagpaalam na ako. Hindi mo lang ko tumanggap yun, ha? Binalikan ko, sarado ng pito. Ang sinasabi mo, the devil will try everything para kayo ilayo sa Panginoon. The devil will try everything para hindi kayo magpatotoo. At kung kayo magpatotoo, kaya kailangan na diligin natin ang panalangin talaga para magpakalma. Sinasalo ng demonyo yun eh. Ayaw niyang makikinig. At galit sa inyo. Pag kayo nag-witness. So yun sabi, ano nangyari? Inagaw. Paano? So, ang ating pinag-aaral, the enemy without, and that is the first hearing. Naintindihan ba niyo ang mga mensahe ng pastor? Hindi pastor. Alam niyo kung bakit yung naintindihan ang mensahe ng pastor? Sana ito, mas banal pa sa ibang church. Sa aming church, nakikita ko, meron kaming patawag doon, mezzanine. At sinisili po ng mga digo namin yung mga young people, kung sino man. Habang pinapawis na pastor, pag-preach, talagang preach yung mga ibang young people, may hawak na gadget. No? Siyempre ngayon, ito utang ng demonyo eh. No? Ang Bible na ito na, di ba? Open your Bible to, gadgets and cellphones, binubuksan niya. Pero siguro hindi nyo alam, may babinabasa niya habang nag-preach kayo. At pagkatapos yan, nangyayari kayo sa atin yan. Pagkatapos yan, nakikita kayo mga medyo kabataan, nakahilera doon sa hagdan. Alam niyo, hawak, hindi Bible ha, cellphone. Katatapos ko lang mag-preach sa magandang mensahe. Mga 50 ako doon sa hagdan. At talaga po. Kasi nakita yung password ng ko. Kaya ako, hindi ko nabibigay yung password. Pati ko, hindi ko alam ang password. Okay, so, nakita ba yun? Ang lahat ng paraan gagawin sa Tanas para kayo magpapalito. Lahat ng paraan para kayo pamarin magpalito. Ngayon, tingnan natin yung pangalawa. Yung pangalawa, ang nangyari dito, maganda nangyari. Verse 20, but he who received the seed on stony places. Siguro, kung kayo hindi mo yan sa kanya, alam ko. Pero kasi, meron pong i-contextualize na nagawa. Dito sa atin, meron po tinatawag ng dalatan. Ito po ay isang orin na lupain na hindi ko nakaararo. Yung ginagawa po dyan, inaararo yan, nililinis yan, sinusuyo dyan, nakakasama po lahat dyan eh. Pagkatapos yun, ayos na. Inalis mo yung mga ugat-ugat na damo, at dadapot ka ng palay. At ihahagis mo, hindi po basta ganyan lang. May technique po yan, hindi kinata. Ginaganyan po yan. May technique. Pero kahit anong ingat mo, pag ihagis yan, merong lumalaglag kung saan. So, binhi, tumutubo sa binhi. Di ba? Pag tubo niya ng palay na yan, nasabi dito, tumanggap eh. Pero sabi dito, no? But he who received the seed in stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Ito yung halimbawa ganitong evangelistic meeting, kung ay meeting, wow, praise God, emotional lang siya. Na-touch ang kanyang emotions. And so because of that, the message was so good. The person preaching was so good. It was dynamic and preaching and so forth. So you were touched during the invitation. You come forward. Masayang-masaya ka. O siguro kinausap mo, masayang tumanggap sa Panginoon. Nilagyan mo Panginoon. So, tuwan-tuwarin tayo. Pero sa verse 21, yet he has no root. Walang ugat. Meron po tayo nangyari sa akin sa amin ng Bulaklak. Isang anniversary namin mag-asawa. At mag-iingat ka dito ha. Bulaklak po, kung tawagin yung carnation, yung binod na dilaw. Carnation ba yun? Ganyan. Maganda, dilaw. Talagang matutuwa ka. Dilaw. At maganda ang pagka-birthday. Binili ko siya sa tindahan ng Bulaklak. Pero nung siguro pa mga isang linggo, napunta nung nagdidilig ng halaman namin, yung kasabay namin, Pastor, parang nalalaglag ito, parang nalalagta.
Sabi ko, bakit na yan may lupa? Yung bulutin ng misistika, walang ugat. Nadaya yun. Kasi ang ganda-ganda nga naman. Kaya hindi lahat ng maganda ay tama. Maraming magandang mali. Diba? Okay, so nangyari sila doon. At ako, pagka ako bibili ulit, siguro lang, gagana siguro yan. Pero anyway, ito, walang ugat eh. So, ibig sabihin, ang daming tumanggap na tao. Diba? Sa akin po pa ito, yung personal testimony, pag ako nakipag-usap sa 10 tao, isa lang ang hindi katanggap. Madalas po yan, tumatanggap pa. Pero naliligtas pa sila. Ano? Baka kung sa 10 kinausap mo, baka yung mga isa ka, praise the Lord. Minsan, wala pa. Kaya ibig sabihin, narito, ang mga nagsisikap, ipinapaliwanag, tumanggap, masaya. Pero ano nangyari doon? Sa verse 21, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Titisod madali. Meron na ba yung nakatandaan? Yan nakita yung kasama natin. Ay ba nabaptize ang bakit? Nawala na ngayon sa siya. Meron ba kayo na ako? Kung baka naman talagang batay na diba? Meron na, no? Meron talagang kita mo masaya. At nakakasama. Member ko lang po yung ibang tapos. Wala. Bakit? Punta tayo sa pangatlo, no? Punta tayo sa pangatlo. Ang sinasabi po dito ay the enemy without, which is the devil, and the enemy within, which is itong ating pinag-aaralan, itong walang ugat, na emosyonal ang pagtanggap. Anong tawag doon? Nakakabigo sa puso. Nakasama mo, masaya pagkakas pa lang. Itong pangatlong, the third listener, sa verse 22, now he who receives seed among the thorns is he who hears, nakinig, ng salita, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becomes unfruitful. Na makita po niyo dito, yung salitang fruit na talagang emphasis. Di ba? Ngayon, ang nakita ko dito, masisipag na tao. Pagka minsan, lalo na kung kayo nasa matagal sa ministry, hindi na kayo masyadong interesado sa pangalan ng kaluluwa. Tanong ko sa inyo, ilan sa inyo, nakapatas ang kamay ninyo, ilan sa inyo, ang sa palagay ninyo ay kayo'y 5 years na saved. At tanong ko sa inyo, ilan na ang tao nakausap ito tungkol sa Panginoon at ilan na yung tumanggap sa 5 taon? Kayo lang makakaalam yan, no? Paano kung 10 taon? O kailan kayo huling nakipag-usap sa mga tao na pinagawa niyo yung gospel? Kagabi, alam niyo ang aming lugar, may mga anay dyan, nakita niyo yung anay. The termites are so powerful, it destroys your home. But anyway, itong mga termite killers na ito, I was talking, dalawa silang bata pa, and nag-usap tungkol saan, nag-lecture tungkol saan, nag-lecture paano. Siguro 1 hour sa December. Then, no, ako makasingit. Salunan niyo, ang buhay ninyo parang kinakain ng anay, nakutawagin na sila. Let's explain the way of salvation. For 15 minutes, nakinig yung dalawa. Ang dulo, tumanggap sila kay Jesus Christ. Amen. They received the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior. After that, ay umiiyak yung lalaki. Sabi ko, kapatid, parang nakita ko lumuluha. Oo nga, Pastor. Kailangan ko yung prayer ninyo, kailangan ko si Jesus. Bakit? Namatay yung tatay ko. Kanginang umaga na. Nakapuro siya. So, ganyan ng cellphone, no? Yun pala ang dahilan. Pero narating siya dapat talagang tumulong ko. Sabi niya, sisikapin po namin dito doon. Ang layo ng bahay. Nandiyan siya sa may payakas pa. But anyway, meron ko na sa akin siya sa malapit yan.
at saka tayo mag-usap. So, yan sabi mo, huwag maalis sa atin ibang desire na maglakaw sa may checkbook at sisikapin ni Satanas na walang checkbook talaga. Walang checkbook. Kumisyon rin talagang ang hirap magsimula. Pag-uusapan nyo, ay, anong nangyari kay Tuan? Anong nangyari kay si dalawang ito? Pag-usapan yung artista. Di ba? Nag-away na, nagkahiwanay na yan. Si Dion, si Bambi, di ba? Dito ang boyfriend mo. Uy, spiritual na yun, hindi nyo alam. At saka po si Sofia Pablo, hindi na muna namin ubuksan niya. Hindi na muna tayo sa Bible. So siya sabi ko maraming pagkakataon tayong nandito. Napakamupanganib ko na hindi tayo mag-share sa mga tao yan. Sapagkat pagkat biglang namatay yan, kung ano ba namatay yan, o kaya itong isang puso, o kaya nag-rapture, hahanapin ng Diyos sa iyong kamay yan. Bakit? Ano nangyari? At yan sisigawan ka the judgment seat. Nakita ba yun? At the last stage of human history, the Bible says that anyone who is not found written in the book of life will be cast into the lake of fire. I don't care if you're a good person. I don't care if you're educated or not educated. I don't care if you're rich or you're poor. I don't care whatever you're. If your name is not written in the book of life, you will go to hell. Alam ba yun? O ngayon, ano gagawin natin? It's now time for us to talk to them. Amen. Huwag naman yung, meron pong istorya, meron kayong mga evangelistic seminars yan. So, paano natin, nakikita ko po dito sa ating pinag-aaralan, ay talagang hindi umaasahan na dito sa tatlo, sa apat, tatlo yung tumanggap eh. Di ang ganda, no? Di ba? That's about 95%. Tatlo yung tumanggap. Pero, ilan ang tunay doon? Yeah. So, number one, yung walang... And so, let's go to the third. At ang sabi yung ano mga kalaban natin? Bakit hindi lumalago? Bakit tayo tinatamad? Bakit hindi tayo pasingsigla nun? Anong dahilan kayo? Alam mo, tanong ko kayo, anong dahilan at medyo nang labig ka? Anong dahilan at hindi ka nagbibi ng soul? Anong dahilan? Siguro ko pasusulatin ko ng konti. 10 reasons why I don't give testimony anymore. Iba-iba, no? But the fact of the matter is this, napakarami po sa church natin ang hindi na nag-reveal ng soul. Sa isang survey na binigay ng Mission 2000 and beyond, meron po silang survey na binigay na yung lahat, all over the world. Sa mga believers na wala pang 1 billion. Wala pang 1 billion people na talagang tunay na born again. So, ilagay po natin na there are 1 billion people na diretsong langit na truly born again. But we have 700 billion people in the world. We have, isipin nyo, just 6 billion people don't know the Lord Jesus Christ. Ay, siyempre yung sabi niya, di ba? Matatandaan po natin, mahal ng Diyos sila ng kami, wala ba kayo? Naniwala kayo na mahal ng Diyos ang mababait na tao? Amen? Naniwala ko kayo, sa bahing tao, mahal ng Diyos? Yes. Jesus loves the little children, all the children of the world. Alam ninyo? Mahal ba ng Diyos sa mga terorista? Yes. Mahal ba ng Diyos sa mga kriminal? Yes. Yung mga Hamas, mahal ba ng Diyos yun? Yung mga Israelitas na hindi ligtas, mahal ba ng Diyos? Lahat mahal ng Diyos. You cannot add to that. God loves you and God loves every person. Yes. At yung pag-ibig na nilagay sa ating puso. Ang problema, may nangyari. Doon sa Revelation chapter 2, verses 1 to 7. John was telling about a church, Ephesus, church in Ephesus. And he named about 5 or 6 good things that they were doing. But it's a verse 6 and verse 7, and said, but I have, ito, ang bait-bait nyo, ang galing-galing nyo, ang usay ng kantahan ninyo, ang ganda ng preaching ng pastor, di ba? May mga fellowship kayo, may youth fellowship, and children's fellowship, merong adult fellowship, may youth fellowship kayo, but I have someone or something against you.
meron akong isang bagay na laban sa iyo. Ikaw, ako, tayo may laban. Ano yun? You have neglected or forsaken your first love. Ano mo first love? Sabi lang, ay, ang Panginoon, di ba? That's the Lord, I got the Lord. Totoo yun. But I think Jesus Christ was not telling about that. Ang sinasabi ng Panginoon, itong isang church na ito, masigla sa lahat. Sa loob, pero sa labas, walang ginagawa. Tuwa sila, pero sa labas, walang ginagawa. So, ang sinasabi ng Panginoon, I'm sorry, tanong ko sa inyo, you have left your first love. Inyong pinabayaan, inyong hindi niyo pinansin, na wala kayo ng gana sa first love ninyo. Ano ba yung first love na yun? I believe that first love is so. Para, alam mo yung ang first love ng Panginoon, of course, the Trinity. Kaya sabihin ko sa inyo, ang first love ng Panginoon, kayo at ako. Tama ba yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That means mahal tayo ng Diyos. So pag sinabi, you've left your first love, ang sabi ng Bible, the very purpose of the coming of the Lord Jesus Christ is what? Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Di ba? So mahal ng Panginoon ng tao at yun ang nakalimutan ng church. Hindi na tayo nagbabalito, visitation tayo, salamat sa Panginoon na may mga visitation pa. Kasi pastor, aming kapitahan, putang heroin eh. O kaya, ayaw mo tumanggap, palasinggero, yung gano'n. Yung sa aming tinitigyan sa Iloma, lahat po halos doon, makikita ka natin yung section na nakarinig sa ng Diyos, nag-distribute ako ng Bible. Tumanggap na marami doon. Meron pong dalawang nalaman ko lang itong past week, meron siya namatay na ayaw makipag-usap sa akin yun. Sabi ko lalapitan, yoyo siya. Lalapitan, brad, kamusta? Gano'n lang, kaso malayo siya. Nilalayo siya ng demonyo. Several times sa ginawa ko, kasi nag-aasap kami, ay nag-aalaga ng manok, nagsimula kami sa panabong. Kasi maganda, pagkataas sa mamaya, pagkatali na po, umalis, hindi ko na makausap sa pagkano. Namatay doon siya araw. Diba siya Chinese doon, upo, nagpatuto ko sa kanya, couple of times, and I was giving him a New Testament, a Bible. Sabi mo, may ako bigyan yan, alam ko na yan. Di ko kailangan niya. 2 times na nagbalag ako. Yesterday, dinala siya sa hospital, naraingitin na. Ang sinasabi ko siya, namamatay, tatlo yung isa namatay niya. Namamatay ito yung mga tao ito. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ko sasabihin sa kamay ko yan, sa point I was telling them. So, atin kong bilisan. Well, nauunahan tayo ng hindi dapat mauna sa akin. Matigas po ang puso. Sino ba malambot ang puso? Di ba? So, ang problema dyan, una may kaaway. Yung pangalawa, anong kaaway na? The cares of this world, the deceitfulness of riches, the desire for other things, pleasures of life. Yung dalawang tumanggap. Those are the things na nakakahadlang. Yung po ang dahilan kung bakit ang mga tao hindi lumago. Ang ibig sabihin yun, pinakamalaking problema nila ay yun. Ano yun? Siguro may nako ang ganito. Pastor, kaya po ako hindi lumatay ng ganito. Pagka po ako tumigil, walang pagtitinda, wala po akong babayan. Di ba? Kasi po may contract. So, nagbabahanap po kahit linggo yan. And then yun siya talagang yung pag-cares of this world. At ibubulaga po ni Satanas sa atin talaga yung mga pangangailangan natin. Ibubulaga ni Satanas sa atin yung deceitfulness of riches. Yung bang, sa ngayon, ang isa sa magandang trabaho yung call center. Ang dami may trabaho ganyan. Hindi ko sinasabing galing kay Satanas. Hindi ko po sinasabi gano'n. Ang sinasabi ko lang, ang nagtatrabaho sa call center, hindi ko na mapakinabangan commission of the church. Ngayon, bakit? And then sila sa graveyard shift. Di ba? Yung shift na doon, graveyard. So tulog, sabi ko siya, gusto mo, pag-attend ka lang, matulog ka lang dyan sa church. O
Okay, hindi ako magagalit yan. Totoo po yan kayo dyan. Kung kayo naantok, hindi po ako nagagalit na kayo matulog sa aking preaching. Bakit pa, sorry, mahaba-haba na ito eh. Hindi pa ako nangangalak eh. Sama naman. Okay, tingnan nyo. Kaya ko po sinabi yan, sapagkat talagang nakikita po na talagang lalong lumalayo ang tao. Pero ito, doon sa trabaho niya, ang isang mananampalataya naghahanap ng trabaho, pwede bang idalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho na makapagpapalapit sa akin sa inyo. Ay ako'y magiging patotoo saan man lugar yan. Eh kumisya, anong mabili? Sasabihin ko, ito may trabaho, ano, Brad? Magkasugat mo dyan. Dito, ganito. So ito naman, may baton. Hindi nakakita mo, parang ligaw. Di ba? Deceitfulness of riches. At totoo naman kailangan ng pera. Sino sa inyo hindi naman kailangan ng pera? Ang problema po, ang pera po hindi problema yan. Sapagkat ang Diyos ang may hawak na lahat ng yaman. Tama ba yun? Kaya kung yun ay hawak ng Panginoon, hindi mo kayo mo tayo na kayo. Pero ang isa pa dyan, desire for other things. Bukod sa pera, bukod sa salapi, desire for other things. Siguro ang mga desire na yan, eh siyempre, pagka binata, ay naghahanap ng isa pa, pleasures of God, sa ginawa, ng ginawa ng karoon. So ito po lahat ng ito ay nakasentro sa S-E-L-F. Self. So pinakamalaking problema natin, kaya kung tayo hindi nag-work at hindi nagsusolving, hindi problema yung tao nandiyan lagi, kundi tayo, ako, kayo. Sana naman, sa pamagitan kung makita natin ito, kasi kung siya tumanggap, ibang pastor kung tumanggap, pero kung mga tao na sabi, kami natin kipiling gano'n, ay naman, di ba? Ang tanong hindi ba yan nagpupunta dahil sa pagkain? Totoo. Para sa na Panginoon yan Ititigil ba ng Panginoon ang pagpapakain? Hindi di ba? Tuloy lang siya. Ang ibig sabihin, hindi naman lahat ng yan ay talagang tatalikod Lahat, may sabi ng Devil sa Pablo, by all means, save some. If you are here to feed somebody, ito sa aming kapitbahay, ang ginawa ko isang nung birthday ko last year, sabi ko na kayo, ayaw nila, Pastor, ito, kapitbahay natin McDonald's, sagot mo, Pastor, nakakaya na gano'n. So, kung panyaya ko, ayaw. Pero sabihin ko, paano panyaya, following day, hindi birthday ko Ang birthday ko sa inyo, ayos, di ba? Nagpunta ron, at kumain kami, kwentuhan lang, relaxo lang. And then sa dulo nun, meron ako yung isang track yan na life, iba babalik ka rin mo, death, life, meron gano'n. Binigyan ko siya ng pinaliwanag ko. At last, nandun ang prayer. Di ba ako prayer nito life, hearing nyo? O basahin natin ito, siya, basa. O di ba, ginagawa nyo, gagawin ba niyo ito? Tinatanggap ba ninyo ito sa puso ninyo? Ayaw po. Huwag dito mangga. Ang ibig sabihin, ngayon yung mga yun, nakatibahan namin, kitang-kita ko po ang parisang sa relational evangelism. Ang problema sa atin, ay ako, tayo. So, ano gagawin natin? Punta natin yung pang-apat, yung pangatlo dito, merong expected result. Dito, pinag-aralan po natin yung naging problema dito ng mga tao. Kaya, hindi tumatagal, di ba? Bakit niyo, because of this world. Tayo naman ganyan ito rin apat na yung problema natin. Ano, di ba? If we will be honest with ourselves, the cares of this world, yung pang-alaala, yung mga pangailangan, di ba? Talaga nag-iisip tayo, nagpaplano tayo yan, nag-aaral tayo, layo mo na sa pamilya yung iba, para dyan. And then, the deceitfulness of riches. Talagang mahirap Lalo ang sa pastor, lalo po humihirap. Alam niyo kung bakit? Pagka nagkaroon problema, changes ang economy, bababa, alam niyo ang nagdudusa ang church. Di ba? Ang church. Ang kasama nagdudusa ang mga pastor. Diba?
Kaya po sinasabi ito, hindi na para sa pasaloti, para sa atin. Tandaan po natin, ang pinakamaganda dito sa atin ay malaman natin kung sino talaga ito ating pinaglilingkuran. Ako yun? Siguro pag gano'n, sino pinaglilingkuran natin? Si Jesus, di ba? Sino sinasabi natin? Si Jesus. Lahat talaga kasunod, pero talaga totoo ba yan? Si Jesus, pero nagkakaroon sino yun ang uunahin mo? Natatandaan po na kung bakit kailangan natin ito sa atin. At nakilala mo kung sino itong Diyos na ito, na mahal ka. Tinawanan mo just close your eyes dito. Mahal ako ng Panginoon. Sabihin nga natin yun. Sabihin natin malakas. Mahal ako ng Panginoon. Totoo ba yan? Talaga? Bakit tayo nag-aalala? Bakit nababalisa ay mga kapala ng Panginoon? Ang pangalawang tanong ko sa inyo, itong Panginoon ito, dapat kung hindi mo kilala, pero napakilala ko sa itong Panginoon ito, ay meron po tinatawag na natural attributes, di ba? Pagyan ng theology, ano yun, no? Yung inherent, saka yung hindi pa. Magpunta na tayo sa natural attributes of God. Apat lang yun di ba? Pagyan ng theology, ano yung apat na yun? Number one, bibigyan kayo ng pastor na isang dapi. Huwag na sagot. Hindi. Sigado ito. Number one, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tama ba yun? Hindi, totoo lang. Niniwala ba kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat? Eh kung makapangyarihan ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen? Sabi mo ang tabi mo, walang imposible sa Diyos. O pangalawa, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ano tawag doon? Omnipresent. Totoo ba yan? Nariyan pala sa inyo, kasama ninyo. At sabi yan, hindi kita iiwan Kinasama ba yan? Tama ba yan? Kung nandiyan ang Panginoon, at siya makapangyarihan sa lahat, at walang imposible sa Kanya, ay tama itong gulong sa Kanya. Bakit ako mag-aalala? Pero pang isa di ba? Omnipresent, omniscient ang ano? Omnipresent. Yung omniscient, nalalaman niya na. Alam ba ng Diyos kung sino kayo? Amen? Pupunti lang sa atin. Alam natin. Alam ba ng Diyos ang takbo ng isip mo? Alam ba ng Diyos ang pangailangan mo? Ano bang ito? Ano ng Diyos? Naniniwala ka, talagang para kayang ibigay ng Diyos yan? Eh bakit tayo mag-aalala? Bakit tayo mag-iisip ng mawala tayo ng pananampalataya? Alam ba ng Diyos yung mangyayari bukas? Alam ba yung mangyayari next year? At bakit kayo ng Diyos? Eh bakit maguguloy ng isip mo sa isang taon? Bukas. Di ba ano sabi sa Philippians chapter 2 at chapter 4, 6, and 7? Ano sabi doon? Huwag kayong mabalisa sa lumay. Alam niyo, be careful for nothing. But in everything, by prayer, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding will guard your life and your heart in Christ. Totoo ba ito? Ay di sabi ang huwag kayong mabalisa. Eh bakit nababalisa ka? Bakit nag-aalala ka? Eh kasi pastor, nag-aalala ako. Wala pa kaming hapunan. Ang haba ng misahin niya. Mag-aaral pa ako, may test kami bukas, pastor. Alam ba ng Diyos may test ka bukas? Alam ba ng Diyos ang kailangan mo? At yung may kaya ibigay ng Diyos? Ay bakit na nag-aalala? Sabi niyo, huwag kang mabalisa. Eh tayo mabalisa, kaya tayo mabalisa, kasalanan natin Because we do not know God. At ngayon, sa umaga ito, kung titingnan, sa hapon ito, kung titingnan yung lahat ng ito, yung sinabi dito, the cares of this world, alam ng Diyos ang hinaharap ng tukso. The deceitfulness of riches, alam ng Panginoon kung paano mandaya ang pera. The desires of this day, the pleasure of life,
Itong mga bagay na ito, kayang ibigay sa Diyos. Alam niyo, ang pinaka-pleasurable na place, the safest place, is to be in the center of God's will. There's no other safer place than that. So just do the will of God. Anong gagawin natin? Sabihan po yung panghuli. Pag sinabi panghuli na to, sabi nga ni speaker namin dalawa, pag sinabi panghuli, huwag kayo maniniwala, hindi panghuli yan. May katupon pa yan. Kaya sabi ko, hindi po ito ang huli. Anong expected result? Di ba? Ay di, bunga. Sa daan. So talaga may bunga pala. Sa daan. Ano ba isa? Senta. Ay di ko na po pag-aaral ng mga kaulugan niya. Pero sinasabi ko nung ito ay nagbubunga. Ngayon, ang tanong ko ay alin kayo dito? Alin tayo dito sa apat na ito? Siguro sabihin natin, Pastor, bakit po hindi namunga? Tama rin. Bakit hindi namunga? Ito po mga dahilan. Number one, walang bunga dahil walang focus. Hindi na nakafocus sa talagang dapat mong ipag-pray. Ang harap po nga mo sa aming church, ngayong taong ito, mag-isip kayo, huwag muna tayo lumabas sa church. Meron kayong mga alam na hindi masyadong aktibo member, o sige, kunin ninyo yan, ipanalangin nyo, pupugin ng panalangin, at pananampalataya ibibigay ng Panginoon. Diba? So yun, kasi kung minsan, pagbibigay ng kapitbahay na gano'n, pero ang dami nating mga member na hindi na dumagano. Di ba? Madami ng pagdalaw, visitation na ginawa. Totoo po yan, focus on prayer. Pero ang sabi po dito, kaya hindi nagkakabunga, walang plano eh. Hindi ko lang ang plano niyo. Pero yan po, kinakailangan ka, you've got to have a dream. And when you dream something that is big. When you ask the Lord for something, ask something that is big. Nasabi nga doon sa amin, pagka kayo maglalagay ng financial commitment sa Panginoon, huwag kayo maglagay ng kaya ninyo dyan. Kung walang pananampalataya, kasalanan niya, sabi ng Bible. Diba? Without faith, that is sin. Pinakamalaking kasalanan niya. Ang maglagay ka ng isang bagay na subukan niyo, hindi ko kaya ito. At yun na ibibigay na Diyos. Noong 1995, nangarap kami, noong panahon na talagang binabalatan kami kabila, talagang nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng allergy sa buong katawan, nagkaroon ng palpitation, si Ate Yoli nagkasakit. In other words, ang nangyari doon, sa gitna ng mga chismis na nangyari, mga paninira nangyari, maraming umalis. Alam niyo, malalaman ninyo matapat na membro, kailan, pastor? Pagka ang pastor sinisiraan. Pag siniraan ng pastor at wala kayo, hindi na ito tatalaga. At siguro naman, wala pa naman pastor na siniraan ko, di ba? Kung siraan ko yung mga pastor, mukhaan, nasabihin ko lahat may AIDS. Wala mga pastor na tumutulog, di ba? Lahat nagsabing amen. Pero meron mga pastor may AIDS, pero acute o abundant income naman yun. So, tignan nyo, walang plano, walang focus. Okay, pag tayo ba nagkaroon ng isang plano this year, anong plano? Sa amin, 1995, September 1995, nakakita ako sa paligid ko, hindi yung nakakita gano'n, hindi. Kung di nag-iisip ko, sa lupa na binigay sa amin ng Panginoon, 1,698 square meters. Ano ba gagawin ko dito? Pero may lumang chart doon. And then I was standing there. Then, biglang sumilit sa aking isip, dito. At abo, tinawag ko yung aking bayang sa Rolling at tumawag na ako sa engineer at sinabi ko yung nasa puso ko. Nung matapos, isang mahaba dyan, isa dito, saka dito. Okay? Ngayon, yung po'y magkakaroon mahigit na 100 milyon dahil ito po ay 4-story building. 4-story building, 3-story dito, 4-story. Actually, 5 yan kung bumubuhan mo. Diba? Mahigit na 100 milyon na kailangan. Magkano pera natin? Nawala nga ako eh.
Nawala. Nawala yung mga membro, nawala yung may pera, nawala. Ayaw sa magandang lalaking pastor. Hindi na, inuulit ko yun. Hindi na talaga. So, ano nangyari ngayon? Panginoon, anong gagawin ko dyan? Pinakita ko, ginawa ko, kung may papasok doon, meron yung escapalate dyan, andun yung goal. At nakalagay yung goal, first goal, second goal, third goal, gano'n. Noong unang mangarap kami, tinawag ko yung aming engineer, at kung tayo kung patay ng church, gano'n. So, 3.5 million. Eh sabi pa, sir, magkano pera natin? 759,000. Okay, easy yung po. Aming, kilala nyo aming architect, ano si Robert Robes, kilala niya, no? Yan sa Luzon. Easy siya, sa pastor, kulang pa sa pundasyon siya. Ano gagawin na? So, fasting and prayer, talagang kiwala ko sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, nung ako nag-aayon ng Panginoon, sinabi ko ito, Jeremiah chapter 32, 17 and 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. At ano naman, is there anything too hard for me? Lord God, you created the heavens and the earth, and there is nothing too hard for me. Dalawang talatang yan, nagpag-iba talaga ng pahiling nito. Sabi ko, Lord, yung pala, mahirap po. Inalis ng Diyos ang lahat ng pera kailangan ko. Na wala support sa Amerika, talagang wala. Hindi mo lumalaman kung ba't mag-aaral ng mga bata. Marami po problema, nandun sa libro yun. Kung gusto po yung kumuha niya, sabihin niyo sa amin namin. Kaya po ito na pahalaga, dahil hindi may kinalaman sa pananampalataya. So ginawa ko, ang unang-unang gawin mo na ganito, nalala mo siniraan ka, di ba? Opo. Lalo na sumira ang integridad mo, di ba? Opo. Naalala mo, idinimanda ko pa, nadimanda nga ako. At hindi yung tatlong kan, number 1, conversation of funds. Number 2, ay culpable violation of church constitution. Number 3, imprecatory prayer. Nag-imprecatory prayer daw ako. Alam mo yung imprecatory prayer? Tanong yung judge, ano po itong imprecatory prayer? Hindi maintindihan. Meron po pala noon. Ano ba ito? Ay sabi niyo, pinag-pray ko yung pastor namin, yan na yan, na kami gumapang na parang ahas, na kami maghirap, na kami magkasakit. Ganyan po talaga. Sabi niyo kami, Your Honor, ito po yung mga tape. I'm willing to take this one by one. At tingnan po natin kung talagang sinabi at kung talagang pangalan. Ano pangalan mo? Binigay. Eh sabi, narinig mo ang pangalan mo doon sabi ni pastor na yan? Hindi po. Narinig mo o hindi? Hindi po. Bakit mo lamang ikaw? So, ano ba na sir, natanong po yung mga tao. Lumapit sa akin, humingi ng tawad. Hindi makasakit. Pero ang problema, kung sabihin na po yung buksan ng aking mata, anak, sumulat ka ng letter of apology. Letter of apology, asking forgiveness for these people who destroy you, who try to destroy your ministry. Hindi ako maniwala, ayaw ko, kinalaman ko, nanginginig ako pagka nagkaroon ng interpretation. But many minutes mo ko kasi, okay Lord, sinulat ko, o sige, kung kayo ay, pinapatawad ko na kayo sa kasalanan nyo, patawanan nyo ko sa kasalanan, so forth. And then, can they ask you to come September 24, 1995, that's the year of our silver wedding anniversary. Let's go and let's show the people that we have forgotten this one. Okay, dumating sa 28 taong, 28 silatan ko, siguro dumating mga 8 or 10 na pastor. Di ba ayaw? Hindi. Okay, nagkaroon na revival doon, pero sabi, 3 days before that, ang sabi ng Panginoon sa akin, napakalinaw, anak, kasi nanginginig ka ako, nanginginig ka ako magaling ko. Sabi ng Panginoon, you will be standing in the pulpit and publicly apologize. Ako na po ang binanatan eh. Ako na idinimanda, ako sinira. Lahat ako, Panginoon, hindi, wala po ako sinira. Lalo nanginginig, ipapagpitay ako. At sa okay, Lord, paano na reputasyon ko? Ito, gusto mo rin natin. Philippians chapter 2.
verses 2, verse 15 hanggang 21. Ang sabi nun sa Philippians chapter 2, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, thought it robbery to be equal with God, and made himself of no reputation and took upon him the form of servant. Binalikan ko yun. At ang sabi ng Panginoon, naalala mo Panginoon nung siya nakapako sa krus. Alam ba nyo, yung kanyang damit seamless eh. Wala akong kaya, wala yan. Seamless. Pero pag hinugot siya po ba, talagang hugot-hugot ka kung walang breath ng araw. At ganun po nakita ko sa pangitaan nakita ko sa balik na tawang diwa ko. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, Pio, I lost my reputation on the cross. Are you willing to lose your reputation for me? And so umiyak na lang ako, okay Lord. And that time, September 24, 1995, I stood before the people and asked for forgiveness. Sila na lang umiyatawan. And then from that time, sinara na ng Diyos ang lahat ng pintuang binubuksan ng Diyos. Ang nagbago. Yun pala ang teknik ng Panginoon, bibigyan ka ng malaking problema sapagat merong malaking pagpapalang nakahanda. Bibigyan ka ng malaking trial, malaking sugat, depende sa response mo dyan. Maaari mabaksa ka, maaari mahina ka, pero huwag kang bibitaw. Ang ginagawa ng Panginoon sa akin, kasi mayabang tayo eh. Kaya ginawa ng Panginoon sa akin, para kung agi lang binig, ilalisan ng balahibo. Wala. Okay, sino, wala. Kaya makalipad. Wala. Iyak ka na lang na iyak. Yung pala, may plano ng Panginoon na itayo yung building na yan. At ngayon, praise God, nagsimula kami May 1, 1999. Nag-groundbreaking kami. Natapos ang huling building, October 2020. On our 50th anniversary, natapos ang building. 5 buildings costing more than 100 million pesos. Nagkautang ba? Hindi po. May support ka ba sa Amerika? Wala po. Saan galing yan? Yan po, sa Jeremiah chapter 27, verse 27 and verse 17. I am the Lord, I the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Amen. Yes, Lord, you have created the heavens and the earth, and there is nothing too hard for you. Anong problema mo? Anong hinaharap mo ang pangailangan? Alam ba nandiyo siya sa palagay niyo? Alam ba nandiyo siya pangailangan ninyo? Alam niyo kung gano'n kalaking pera kailangan niyo? Alam ba niyo kung ano ang need na kailangan niyo ngayon? Yes, amen! God knows that. And God loves you. And there is no impossible things with God. Ang hinihiling ng Panginoon ay sumipad tayo sa Panginoon. Isuko na natin lahat sa Panginoon. Okay, Lord, hindi ko na kaya ito. Siya dito. Ngayon kami plano ngayon, magtatin ng elevator. Kasi lang una, tinatakbo lang ko yan. Ngayon, aking pong tinahagdan na yung tinatakbo, pinapangarap ko na lang, 1 step. Parang nagpipiro, 1, 2, hindi ko na matakbo. Masakit po ang 2, 1 hood. Ito lang pong kanan. Kaliwa, medyo hindi pa. Kaya 1 hood. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi po nagtutulak kayo. Siguro, kaya kayo pinapanghihina, kaya kayo nasa gitna ng pagsubok, gusto pa kayo magbuo kayo. Nang isang magandang buo. Gusto Panginoon, pagpapakilala lang sa iyo, na hindi pa ako umaalis. Hindi naman aalis ang Panginoon sa inyo. Bakit? Nasa omnipresent nga eh. Aalis ba? Saan pupuntahan Diyos ko aalis? Tama ba? Sa palagay niyo, saan pupuntahan Diyos ko aalis? Wala. Ikaw rin, sabi ni David yan, pag ako kumain po ako, kumain lang, nandun ka. Pag ako nagpunto sila sa impyerno, andun ka. Kaya nandun. So, hindi ka pwedeng iwanan ng Panginoon. Sapagat ang Panginoon, nandyan lagi. Tayo nag-iiwas sa Panginoon eh. Tayo lumalayo sa Panginoon. May oras ito. Let's come to it.
And sariwain natin ang ating mga panahon. Dahil natin lahat ng problema nito. Eh, sabi ng Panginoon, no? Huwag kayong pabalisa sa anumang bagay. Kundi sa pamamagitan ng laing na may katotohanan, ang iyong pakilala, ang iyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos. Ang ano, siya mag-iingat. Yun po sa Talkit ay military word. Yun po ay Roman word. Kapag sinabing kit, that means yung guardia talagang hindi ka maaaraw din naman. Ayun po ginamit ni Paul. Yung sa Talkit will guard your mind and your heart in Christ. Siguro naguguluhan tayo. Siguro nababagabag tayo. Siguro nag-worry tayo. I do not know. Pero ano man po yan, God knows everything about you. And God knows the problem. And God knows the solution. Ano sabi ng Panginoon? Come unto me, and I will give you. Ang sabi ng Isaiah chapter 26, verses 3 and 4, you will keep him, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Trust ye in the Lord. For the Lord Jehovah, there is everlasting strength. Wala pong bagay sa mundo ito na hindi pag-aaral ng Diyos. Yung mga nakatara dyan, spoken niya. Dumaan kami sa Iglesia Cristo, spoken niya. Isang araw, atin yun. At kung tayo na nandun, ilalagay natin under new management. First love is siya. Kaya pag sabi ko sige, sabi niyo isa, ang pangit ng simbahan niyo ito. Amen. Kapaganda niyo mo siya. Sige, ayusin yung maganda mo ito. Kasi, bakit? Amin niya, susunod. Bakit? Sa Panginoon to eh. The earth is the Lord and the fullness thereof. At tayo ng Diyos, amen? Dahil natin lahat ng problema natin, lahat ng pangailangan natin, alam mo ito, dahil mo natin sa Panginoon ngayon. Amen. And it's inviting you to come. It's inviting you to trust Him. Are you willing to do that? Let's close our eyes. And let's bow our heads. And let us pray. Meron po ako sinabi kanina, nakit na sino ka, kung ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay, nakita mo na pangalan mo dyan, ay natitya ko sa iyo sa impiyan ng mundo mo. At ang sino mang ang pangalan hindi nakita sa aklat ng buhay ng Kordero, ay binulid sa kakilakilabot na lagayan, isang hurnong nagniningas, isang dagatang apoy ng ninilas. Pero ayaw ng Diyos papunta ka doon. At kung di matiyak ang kaligtasan mo ngayon, I beg you in the name of Jesus, repent of your sin. Come to Jesus. Open your heart. Repent of your sin. Open your heart. Then accept Jesus Christ